Bukod po sa pagiging stranded dahil sa baha, dala ng bagyo, isa pa sa perwisyong dala ng pagbabaha ay ang pagkalubog at pagkasira ng mga sasakyan. Tama ka dyan, Mama P. Bukod sa malaking abala po dahil hindi mo magagamit ang sasakyan mo, ay ang sakit pa sa bulsa ng gastos sa pagpapagawa po nito. Kaya naman po ngayong araw ay sagot namin kayo kung ano ba ang dapat gawin kapag ang inyong sasakyan ay nalubog sa baha. Kasama na po natin ngayon ang isang car expert na si Ernie Halina Casulya para po sagutin ang ating mga katanungan ukol dito. Hello, Ernie. Yes po. Sir Ernie, good morning po. Good morning po. Good morning. Bati po muna kayo sa mga kada natin. Good morning po, mga kada. Ang tanong, Sir Ernie, Yes. nabahaan ka ba ng sasakyan? Na-experience nyo na po ba? Hindi naman po. Kasi ako po yung isang technician. So alam nyo, Opo. na kailangan na ilikas ang mga sasakyan. Iligtas agad. Yes po. Pag umuulan pa lamang. Yes po. Pero ito pong nakaraang mga bagyo, marami po bang mga kada natin ang pumunta sa inyo para bigyan ng solusyon ang mga nabaha nilang kotse? Yes po. Oo. Karamihan po, inabot po yung computer box. Oo. So, hindi po nila akalain na tataas yung tubig, baha. Kaya inabot ng tubig yung kanilang computer Ito box. ito pong video na ito ay galing po sa asawa ko. May nalubog Yes po kasi kami mga sasakyan. Ito pong kuhang to ay sa Parañaque nangyari. Okay po. Kapag ganyan na po ang Taas. itsura at taas ng baha, ano pong masasabi ninyo? Kailangan po dyan, kung papaandarin po, wag na pong paandarin yan. So, para hindi na lumala yung magiging problema ng sasakyan, ng makina. Ang pinag-iingatan po dyan yung makina. Okay. So, pag napasok po ng tubig yung makina, dumaan sa intake manifold, so hindi mo po kailangan paikutin o i-start. Oo. Kasi unang-una, pag yan po gumalaw, pwedeng masira po yung mga connecting rod sa loob ng makina. So, hayaan mo muna ng ilang araw po ba yan? Yes po. Hanggang bumaba po yung tubig baha. Pagka bumaba na po yung tubig baha, una pong gagawin, i-drain yung oil. Drain ng oil? Opo. Huwag pa i-start kasi yung tubig sa loob ng makina, Iikot sa loob ng makina. pwedeng pumasok sa oil gallery. Yan po, pag pumasok yung tubig, hindi po yan papasok sa oil gallery. Doon po sa oil pan lang naman papasok yan, sa combustion, sa intake manifold, doon sa mismong mga piston. So, pag yun po bumaba na yung baha, yun po yung unang gagawin. Okay, unang so step. humupa na po yung baha. Tapos pagkatapos po, ano po ang dapat gawin? Wag start. Yes po. Paano po patutuyuin yung loob? I-detailing po yun. So kailangan tayo kumuha ng isang eksperto para i-detail at Kahit hindi po patuyuin. eksperto, Sino pong gagawa? yung mga mekaniko po. Okay. Tatanggalin po yung mga upuan, Okay. tatanggalin yung mga carpet sa ilalim Mats. para matanggal yung... May drain po yun sa ilalim, yung bawat inaapakan natin. May drain na maliit yun na may nakalagay na goma. Ayun. So, tatanggalin mo yun para lahat ng tubig doon dadaan bababa. So pag pinil off mo pala yung carpet, makikita ninyo na Yes merong po. May plug drain dyan. po, may plug na maliit doon. Bawat passenger side, driver side, Okay. sa likod, meron pong ganon. Paano po, Sir Ernie, yung engine niya mismo? Tsaka, di ba, na-mention niyo rin po yung computer Yes po. box. Paano po patutuyuin yun? Pag sa engine po, i-drain mo lang yon. Meron ding May drain plug po yun kasi yung tubig po nasa ilalim umiibabaw po yung oil. So, i-drain lang po yun, iblo-blow ng hangin galing sa compressor para matanggal yung tubig sa loob ng makina. Pero, wag pa iikutin para yung oil na natitira sa oil gallery ng block, engine block, hindi mapapalitan ng tubig. Okay. Kasi pag hindi mo pinag-drain yun at may tubig, pag ikot nun, yung pump, yung oil pump, hihigop yun doon sa ilalim ng oil. Kung tubig ang naandun, papalit ngayon doon sa gallery so, yung nag-gets na namin yun. Wag sa start. Yes So, po. dahil hindi natin start,
at humupa na yung baha, bubuksan natin ngayon yung hood. Yes Tapos, i-drain natin yung oil. Yes po. Tapos, saan po galing yung compressor na magbubuga ng hangin? Yung pong portable na compressor. Ayun. Kukuha tayo ng ibang compressor at ngayon bubugahan natin ng Yes po. hangin yung ating Hindi engine. lang po yung engine, pati sa labas po. Lahat. Yung mga plug ng electrical, i-disconnect, hahanginan para matuyo. Kasi pag hindi mo yun hinanginan, magkakaroon ng corroded ng kalawang. So mag-short circuit. So kailan po natin malalaman na pwede na siyang start? Pag napalitan na ng oil, ng filter, tapos yung tank niya, yung fuel tank, na-drain na yung fuel tank, napalitan pati yung ng... fuel tank. Yes. Okay. Kasi So, yung ganyang itsura, Sir Ernie, may lunas pa pala yan. may lunas pa yan. Basta wag gagalawin. Take time lang. Oo. Yes. Ayun. Kasi baka mamaya na-excite yung mga kada natin na gusto na nilang makita kung magsa-start pa. Doon nagkakaroon ng pagkakamali. Yes po. Meron pa ako isang pakikita, ito naman mga pictures. Pakita Yes natin po. sa mga kada natin. Ito naman po ay kinunan noong kasagsagan ng bagyo sa La Union. Ito. Ito naman po ang nangyari dun sa mga sasakyan namin. Na nabaha. Oo, ayan, lumulutang yung mga Saan sapatos sa yan? loob ng kotse. Sa loob doon ako. May paraan pa rin po Same dyan. process din lang yan, Sir Ernie. Yes po. Oo. Pero sa madaling panahon, hindi yung i-stack mo siya kasi yung kalawang madaling umangat. Okay. Madaling makasira ng mga metal. Okay. Pati yung mga sakit ng electrical, mamamaga yun. So magkakaroon ng kalawang. So yung dumadaloy na kuryente, kung sakaling hindi yun nalinis, magkakaroon ng short circuit. Okay. So, kailangan kapag humupa na ang baha, aksyonan na. Yes. Doon sa yung mga sinabi nyo Yes, earlier. yes. You mentioned about the computer box po. Paano po yun? Kung sakali man na medyo malakas na yung ulan at alam mong hindi titigil at aabutin ka ng baha, pakidisconnect yung battery. Kung kaya nilang tanggalin yung computer box, may guideline naman doon, doon sa book. Pwede na lang tanggalin. Pero kung hindi nila matatanggal, hayaan na lang. Ganun din, patutuyuin na lang. Patutuyuin. Tapos, Tapos, best effort. kukunin nila And then yung pray. kukunin nila yung computer box, may sira o wala, pache-check yun, lilinisin. So kasi kaya nagkakaroon ng problema ang computer box dahil doon sa moist, sa tubig. Maliliit lang yung mga terminal nila. Pag nalagyan ng tubig, dadaan doon yung ground. Magiging dahilan para magkaroon ng pagsabog ng maliliit na... Sir Ernie, kayo po ba, yung mga ganyang itsura na-revive ninyo in your experience of 30 years? 30 years. Yes. Yes. Talaga? Kaya pa. Yes. May pag-asa pa, Mama Ping. Napastart niyo pa Pag-asa ulit? pa. Yes, pero Oo. mahabang bibigyan mo Proseso. siya ng time. Oo, Hindi yung tsatsagain basta talaga. mamadaliin mo tapos na kailangan mag-umpisa sa step 1 hanggang doon sa pinakadulo. Okay. Bago mo siya i-start, i-review muli siya, ito ba nagawa na, ito ba napalitan na, ito ba tama ba yung naikabit na pyesa rito. Pag sa tingin mo na review mo na lahat yun, ikaw mismo yung technician, hindi yung helper, hindi kung sino, yung mismong nakatoka ron. Sir Ernie, ganong kataas ba dapat, yung pwedeng start, ganong kataas dapat yung... Limit or nung baha. Hanggang saan lang dapat yung baha para magamit mo pa yung kotse? Wag lang abutin yung computer box. Minsan kasi yung Saan yung computer box, Hindi namin alam kung saan. nasa may ilalim ng driver side, minsan naandun sa harapan ng So, the outside, engine. anong Yes. itsura? Depende yan sa kotse. square siya. Ha? Square na kulay Hindi, black. hindi. Yung baha, hanggang gulong, kalahating gulong, okay. lampas gulong. Okay. Basta hindi aabutin yung intake manifold na hindi makakakuha ng tubig. Saan Hindi po namin yun? alam Pwede po yun. mas ano, From the outside, ano pong level ng baha? taas. Kahit malubog yung gulong, yung preno, okay lang mabasa yan eh. Kasi umiikot naman yan eh. Yes. So yung level niya, sabihin natin na hanggang flooring ng sasakyan mo, ng kotse. So, Kung SUV, kahit hanggang flooring ng SUV, o lalagpas ng kunti, wag lang makahigop ng tubig baha yung intake manifold kasi nandun sa air cleaner ano yon. ba itong Saan po intake yun? manifold? Asan po si Pabutso intake? po ba to? Hindi. Ay, hindi. Yung Kasi di ba dati pinanggagalingan ng sinasabi nila, Sir Ernie, air filter.
Air filter. You know, air filter. Yung Wait, andun baba sa muna may tayo. harapan. Tignan natin yung kotse. Sorry, Sir Ernie. Tagagamit Yes. lang talaga kami. Pero hindi Taga-drive po, lang. Miss Pia, kailangan din po oo. alam nyo yun. Yun na nga po. Actually, hindi naman kayo gagawa, pero alam Pero nyo dapat buti na lang yun. po talaga ginagawa natin to, Sir Ernie. So, saan po yun makikita? Yung intake manifold, galing yun, papunta yun sa air cleaner. Yung air cleaner, sa harapan ng sasakyan mo, Oo. may parang pipe doon na malapad. Oo. Or bilog na nasa ilalim. Oo. Para makahigop siya ng hangin, papunta sa air filter. Sinasala niya yung dumi bago pumunta sa air filter at didiretso sa throttle body, Kaya- papuntang manifold. Kaya intake manifold. mamaya may i-check ako, Sir Ernie. Yes I-check po. ko talaga yun kung nasan yan. Di ba? Sir Ernie, dati sinasabi nila sa amin, kapag may baha, basta lang hindi to lalampas nung tambucho, you're good. Tama po ba Kahit yun? lumagpas. Kahit lumagpas, okay lang. Pero kailangan, your foot should be on the accelerator at all times para hindi pumasok yung tubig sa loob. Tama Yes. po ba yun? Papasok ng bahagya yun sa bungad ng exhaust pipe ng tambutso. Okay. Kasi may puwersa pa. Oo. Engine running nga ang pinag-uusapan Oo, natin. opo. Yes. Oo. Hindi yun papasok kasi may bumubugang exhaust. Correct. Kaya Galing doon sa kailangan, pagsunog ng makina. kaya nga kailangan naka-press yung naka-accelerate ka at Yes. all times. Kasi Not only yung nakapirmi, kailangan may pump ka. Bumubelo yung Kasi the minute gumaganon. tanggalin mo daw yon, mag-brake ka, papasok na yung tubig sa loob. Pag nag-off yung engine mo, Pero pag nag-break, hindi pa rin po. wag lang mag-off yung engine mo. Ganun pala yun. Kasi, kaya hindi siya papasok sa bungad lang kasi may lumalabas na hangin. Oo. So, kahit mag-break ka, okay lang. Wag lang Okay lang, mag-off wag ang lang mag-off engine. yung engine mo. Oh, so yung mga kada natin na niraratsyada itong sasakyan nila kapag sa baha, basta wag lang mag-off ang engine. Yes. Diretso lang. At Yes. wag lang sanang, okay lang mapunta hanggang sa flooring. O, sa ng madalit sasakyan. sabi, kunwari, nag-off yung engine mo. Hayaan mo pumasok sa tambutso, wag lang abutin yung manifold, yung engine. Kasi yung engine, ang nagsiselyo dyan, sa harap, oil seal. Para hindi lumabas yung oil. At parang wala din pumasok na tubig. Pati yung nasa likod. Sa ibabaw naman mga gasket. Walang pwedeng pasukan siya aside doon sa manifold. Yun, okay. So, eto naman, mga sasakyan, okay na ba tayo sa sasakyan? Kasi may gusto ko itanong about sa motor. Ang dami rin Yes. mga motor na Oo, ang dami mga naapektuhan. motor. Kasi nakikita ko, dinidiretso talaga nila kahit lampas kalahati na nung motor, dinidiretso. Tapos may nakita pa ako, Sir Ernie, na yung isang motor, yung tambucho niya, binigyan niya ng tubo. Pataas. Wala naman problema yun. Okay lang kasi yun. exhaust yun eh. So parang, Exhaust ng parang tambutso safety, yun. safety na rin nila yun? Hindi naman. Kasi engine running nga Oo, ang pinag-uusapan, kahit mababa yan, kasi hindi naman basta papasok yung tubig. Kasi may lumalabas nga na galing sa exhaust. Pero safe ba yun sa kanila pag ginamit? Kasi nakita ko talaga yung motor, tapos, sayang di ko lang napicturean, pero nakita ko yung tubo na kulay blue, nakapaangat na ganyan. Maaring hindi safe. Yun. Paki-explain Alam ko mo kung ba bakit? Sir Ernie. Hindi naman yun ang dinesign ng engineer. Oo. Maaring ginawa lang nila yun dahil Tama. magulo yung isip ng utak niya Oo. para mag-imbento ng kung ano-anong bagay. Para lang masabing may dumaan siya, may ginawa siya, gano'n. Pero lagyan niya yun at hindi, walang pagbabago ron. Oh, yun naman pala. Huwag nyo na pong lagyan kasi wala din naman pong pagbabago. Sayang lang. Kung Sir Ernie, namatayan ka ng makina sa gitna ng baha, ano pong gagawin natin? Pinaka-ano dyan, engine running uli yung pinag-uusapan Oo, natin. engine Namatay. running tapos biglang namatay. Nangyayari po ba yun? Malaking problema yon. Ibig sabihin, ako, Yes. Overhauling yon. Sakit Ay. sa ulo at bulsa Na- yun. Hindi Ang dahil siya in-overhaul dahil yung mga main bearing niya, connecting bearing, piston, hindi yon. Kasi pag namatay siya, ibig sabihin, pumasok yung tubig sa intake manifold, sa combustion. Yun na yun. Yung piston, hindi na yun aangat kasi tubig yun liquid. So- Pero kung hangin, like yung oxygen niya, yung hangin, may lalabas niya yun, papunta Correct. doon sa So exhaust. kung namatayan po ako sa gitna ng baha, ano pong gagawin ko?
iiwan ko na yung kotse. Wala na. Iiwanan mo na kasi malulubog ka rin. Oo. Mamamatay ka pa. Nakakatakot din dahil katulad nung nangyari dun sa isang kada natin sa Caloocan, di ba? Inaanod Oo. yung kotse niya sa creek, papuntang creek at hindi na sila nahanap. Oh, yun ang problema. Kaya delikado kapag- talaga. Hanggang saan po ba doon sa part ng car yung pwede pang may control pa yung kotse? Sa flooring. Hanggang flooring? Sa kotse. Oo. Pag Past that, medyo... Pag sa SUV, sa flooring din. Oo. Kasi Ako, yun yung hindi ko level eh. Yung level. Minsan yung computer box nandun lang sa may paanan ng driver side. Kasi past that, Sir Ernie, baka wala ng control yung kotse, no? Katulad nung nangyari doon sa SUV na inaanod. Sa katagalan, mawawala yung control. Pero the time na umaandar yung engine mo, may control pa yan. Kaya minsan, baha ka na, nalubog na yung taillight mo sa likod, sa headlight mo, umabot na yung tubig, pero naka-blink pa, nakailaw pa. Kasi yung kada natin, yung inanod yung SUV Oo, niya. yung pag inanod, wala na. Sobrang lakas nung Sobrang loob niya. lakas Pwede naman rumarabas magawa sa yun SUV. kasi uumpisahan mo yung step 1 hanggang matapos. Okay, so sasabihin ko pala sa asawa ko may lunas pa yung mga kotse. Oo. Huwag mo lang patagalin, Ayun, Miss Pia, kasi oo. yung kalawang Kalawang umaangat naman ng ang kaaway umaangat, mo. yun ang kaaway, yun ang kalaban. Sir Ernie, halimbawa, na-mention mo na yung pag-overhaul ng engine. Ito po ba ay advisable? Ang binahabang kotse ay dependable pang kotse? Hindi naman. Pag in-overhaul mo, hanggang may piyesang available, walang problema. walang problema. Depende sa mekanikong gumagawa. Pag yung gumagawa, eksperto, wala kang problema. Pero yung mekanikong sinasabing marunong, Questionable. na hindi naman, mahirap yun. Kasi Yun lang. pagdating doon sa mga clearance at hindi niya alam, Oo. anong mangyayari? Ay lahat yan may clearance. At saka mas mahal pa yata lumalabas kapag na-overhaul yung engine po, no? Hindi naman. Depende sa unit ng Sasakyan. sasakyan o unit nung Kasi kung makina. halimbawa, insured naman po Sampulan yung... mo ako ng makina, ng sasakyan. sasakyan. Ito na lang po. Kung insured naman po yung sasakyan, mas pipiliin na lang nating sagutin ng insurance yung kotse nating nabaha kaysa i-overhaul pa natin. Pwede naman pong sagutin nila yon kasi naka-insured naman po kung comprehensive. Oo. Sagot po nila yon. Kaya lang, ang ibabayad sa iyo ng insurance at yun ay pinag-aaralan pa, marami pang pagsusuri ang dadaanan nun, yung value nung ano mo. Market value ang Market ibibigay value. sa yung Yes po. kapalit. Yes po. Oo. Nangyari Hindi na ka rin naman yun sa din amin before. hindi ka naman din talo ron kasi Oo. per market value yung unit mo. Yun naman. In our experience, meron na rin po kaming coaching na baha before sa Batangas a long time ago. Ganyan din kataas, Mama P. Oo, as in my brother-in-law and my sister-in-law, they had to get out of the car kasi baka anurin nga. Oo. Pinasagot na lang nila sa insurance at nabayaran naman kami ng market value ng sasakyan. Yes po. Kasi nga, baka, di ba, maging questionable na yung dependability ng kotse after that. Pero may mga tagpo po na nagagawa naman ng maayos. Paraan. Kung, Basta lalo na expert kung lang hindi yung sila gagawa. insured, di ba? Yes po. Ouch talaga. Wala tayong choice kung Hindi naman po lahat ng i-overhaul. engine na yun ay papalitan. Oo. Yung mga moving parts lang ng engine. Eto Like na lang, Sir bearing. Ernie. Eto Yes pa. po. Dahil sabi niyo marami na po kayong nakumpuni na sasakyan na mga binaha. Ano po sa tingin niyo yung mga usual or common na mali na ginagawa ng mga kada natin sa mga nabahang sasakyan? Mali. Mali na nagagawa nila kaya lalong lumalala yung sira. Hindi sila pumupunta sa expert na gagawa. Pumunta kayo kay Sir Ernie. Di ba? Kasi yung iba, di ba, biglang binahat pero start agad. Yun, mali yun. Wala silang knowledge about doon. Bago sila gumawa ng step, Action. magtanong muna sila sa kahit kaninong technician. Bibigyan naman sila ng advice. Hindi naman maramot ang mga mekaniko. Kasi natatakot sila baka may bayad agad. Hindi. Yun yung pananaw nila. Pero hindi. Subukan Or, yung magtanong. Mabuti pa, isave nyo na lang tong segment na ito at ipadala nyo sa inyong mga mister, sa inyong mga
mga kakilalang Kakilala, nabaha ang kaibigan. sasakyan. At karagdagang tips na lang po, Sir Ernie, para sa mga kada natin kung sakaling mangyari at malubog sa baha ang kanilang mga sasakyan dun sa mga susunod pong. Ano ba yun? Huwag naman sana. Ano ba yun? Bagong malubog o nalubog na? Yung tinatanong First mo. muna, bago malubog. Oo. Talakayin natin lahat. Kung yung bagong malubog, pag akala nilang hindi hinto yung ulan, i-disconnect na nila yung battery, tanggalin na nila yon. Kung kaya nilang matanggal yung computer box, tanggalin nila. May guideline naman doon sa book. Pero kung hindi, hayaan na lang nila. Lalo kung naka-insured naman hayaan mo na lang yan. Naka-insured naman yan Wow. Pero kung hindi ka naka-insured, sikapin mong matanggal yon kasi yung problema ng computer box, pag ni-repair yan, mahina yung 10,000 to 40,000. Depende doon sa unit ng sasakyan mo. Or kagaya nyo po, ilagay na lang sa mataas na lugar yung kanilang mga sasakyan I-park. kung ito ay in danger na bahain. Doon po sa mga nabaha na masasakyan, yun nga, huwag nyo munang start, hintayin Yung oil. umupa ang baha, at pagkatapos nun, tsaka nyo aksyonan. Yung pong mga nabaha, lalo doon sa hindi computer box, hindi po kayo masyadong mag-worry doon. Kasi i-drain nyo lang po yung oil sa transmission, sa engine, sa differential, bababa na po yun. Tsatsagaan nyo lang po na every 1 week, mag-change oil kayo para malinis yung... Hindi yung one time na change oil, okay ka na. Hindi. Okay. May mga, may mga nakadikit na moisture nung tubig sa wall ng makina. So, pag yun ay nadaanan ng langis, sasama yun doon sa drain, doon sa baba, sa oil pan. At para wala tayong magawang mali, paano po ba kayo makontakt, Sir Ernie? Para sa mga kada natin na nangangailangan Meron ng naman po tulong. akong cellphone number at saka po doon sa messenger. Pwede naman po silang tumawag, magtanong, humingi ng advice. Yun. Open po yun. Yun. Anytime. Ano pong Yes. messenger yung name niyo po? Opo. Ernie Ernie Halina Casulya. At saka yung isa pa po, yung Silver Times Auto Car Care. Pwede po silang mag-message. Sa Facebook page po. Ayan Ayan. po Yes ang mga po. detalye ni Sir Ernie kung kailangan nyo po ang kanyang expertise. Mga kada, may lunas pa. Baka hindi nyo pa kailangan palitan ang inyong mga kotse. Kumonsulta muna kayo kay Sir Ernie. Maraming Yes po. salamat Thank you, po, Sir Ernie. Maraming salamat po. Laking tulong po ng inyong Miss Pia. information na ibinahagi ngayong umaga. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.